Ako po si Maximo Guillab, punong barangay ng Barangay Simabaho. Dating sundalo po, retired po noong 2010. Umupo po ako bilang punong barangay noong 2013 po ngayon. Ang magulang ko po, ang aking father po ay siya rin po ang dating punong barangay dito ng nagiging punong barangay dito sa barangay namin ng 19 years. Tayo Guillab po. Tapos sa ngayon pumanaw na po noong 2008. Agripina Guzman Guillab po. Kapatid ko po si Leoncio Guillab. Siya ngayon yung first kagawad dito. Yung pangalawa po ay si Leonora Guillab Andam. Ang pangatlo, Marites Guillab Sabas. Ay yung pang-apat po ay si Julieta Guillab Soriano po. Sa po ako noong taong October 4, 1967 po. Nakapag-aral po ako sa elementary sa Mowini North Central School po. At nakapagtapos ako ng high school sa Tumawini Academy, Tumawini sa Lula po. Nung kabataan ko po ay ang hanap buhay ko po noon yung sa tumutulong sa magulang ko sa farming. Kung minsan kung may yaya ng mga trabaho sa construction, construction pwede ako nung kabataan ko. High school na po ako noon, nasa 18 na po ako. 17 po, 1980s po. Nung pag-graduate ko na ng high school, na po ako sa panarang na ako na nag-apply ng trabaho na pumasok ng bilang sundalo sa Camp Aquino, Tarlac. At nung una, hindi ko naabutan yung quota, kaya uwi muna ako, pinabalik ako dito. At nung after 1 year, tinawagan na po ako na mag-apply ulit kasi may quota na. Sa awa ng Diyos, nakuha naman ako noong 1985. Sa artillery po, 14 FAB, tapos naging second FAB dito na po sa Camupi kasi nag-transfer po yung division noon sa Camp Aquino Tarlac. From Camp Aquino Tarlac to Camupi, yung isa nila po. 25 years po sa artillery po, doon na po ako nag-retire. After na pag-retire ko po ay bumalik na naman ako sa farming naman po. Farming, then 2010, nag-retire ako, farming na naman. Tapos after 3 years, doon na, nung inalap ako na tatagpo bilang punong barangay dito sa barangay namin. Ayaw ko sana kasi alam ko naman yung hirap ng kasi kaya na ako sa servisyo. Kaso lang, yung mga bumarangay dito, yung kinukonvince ako na tagbo ka na, ikaw na ang namin na punong barangay dito sa barangay natin kasi may experience ka naman, sabi. Yung asawa ko po, kwan pa noon, na-meet ko siya dun sa Alcalagayan, 1988 po. 88, third year college siya noon. Nag-aaral siya sa CSU Lando, Cagayan. Hanggang, nag-live-in na kami, live-in ng 2 years bago kinasal noong 1990. Yun na sa awa ng Diyos at nagkaroon naman kami ng 4 na anak. Si Mylene Guillab po, ngayon may anak na rin, may pamilya na rin, isang teacher din. Ang asawa niya po ay nakatrabaho sa LTO Ilagan. So Felipe ang apelyido ng asawa niya. Tapos yung pangalawa naman po, si Victor
Year palataw naman po yung asawa niya. Yung pamilya ng asawa niya. May anak din na 2. Yung pangatlo po, BFP na rin po. Year of Fire at asawa ng Panginoon nakapasok din sa Bureau of Fire sa tulong na rin ng buting mayor natin. Nilapitan na rin siya na nagpatulong na ako para magkaroon din ng sariling hanap buhay yung anak ko. Yan, tuwi na lang po. Siyempre, hindi mo mawasan yung nag-aalala ka sa pamilya mo dahil malayo ka. Ang mo na lang nun, sandata mo lang nun para maging matatag ang ating kaisipan sa pagsiservisyo yung ating Panginoon. Yung ating Panginoon na sana lagi niya akong gabayan at ganoon na rin po sa aking pamilya. So dito sa barangay namin, ang kauna-unahang problema namin dito yung sa electrification. So wala pa kaming permanent na electrification noon. So yun ang unang-una kong pinalo up. Yung kung paano kami magkaroon ng permanent na kuryente. Susunod, yung yung barangay hall namin. Wala pa kaming sariling barangay. Although may barangay hall kami noon, pero maliit lang. So, ngayon, nung pagpupo ko, na-platnan ko naman doon sa uncle ko na meron siyang inumpisahan na patayuin na barangay hall na skeleton pa lang, haligi pa lang yung napatayo. Nung pinag-isipan ko naman na dapat ituloy ko yun yung project, ituloy ko. Hanggang sa nabuo rin namin sa tiyaga at saka sa initiative namin. Ganun na rin po, napatayo namin ito. Sa tulong na rin ng ating butihing former Mayor Arnold S. Bautista. Siya po ang mayor noon na dinatnan ko na umupo na bilang pulong barangay. So nasa suporta niya rin po ang dito at saka sa panaliligan ng Isabela kay ang governor pa namin doon nung panahon na yun nung pinapatayo ito ay si Honorable Faustino D. Siya po ang nagbibigay din sa amin ng financial noong taon-taon. Yun na rin po ang iniipon namin na inaambag na pagpatayo dito sa barangay namin. At yun binibigay nila na materyales. Yun na rin yung kwan dito, labor, kwan na rin po, initiative ng barangay na. Sa aming barangay official, tanod, gano'n, pinagtulong-tulungan namin hanggang napatayo namin. Sa ngayon po sir, na ako, 11 years na po. Wala na po, last term po na po. Last term na po. So, ang aking kagawad dito sa ngayon ay si Leoncio Guillab, si Regino Guillab na dating punong barangay din, naging kagawad siya ngayon. At si Marcos Guillab na retired police din. Tapos si Jonah Bulawan. Tapos si Jenita Bulawan. Tapos si Samuel Bulawan. At saka si Zenaida Bulawan po. Kung kwan po, paghahanda namin dito sa barangay namin, tuwing makikita na namin yung level ng tubig na tumataas na. Kung halimbawa, yung pinakarawan level namin, umaapaw na dito sa Milaan. Yun po, mag-force evacuation na po yung constituent namin dito sa barangay namin. Po, dito sa buong multipurpose hall namin at saka yung chapel namin po. Po sir, nag-force evacuation po kami sir.
Ang sumuporta po ang municipal officials sa amin po, pinapangunahan po ng aming butihing Mayor Honorable Grace Bautista, at saka yung mga congressman namin po, Governor, si Tony Bet Albano po. Albano po. Dito naman po sa barangay namin, nami-maintain namin yung peace and order na sa awa ng Panginoon, wala naman nagaganap dito na krimen. Actually nga, kahit sa drugs po, drugs Zero. drug-free kami po. Maganda. Kasi po, ang tulong po namin yung kung may nakakasakit, binibigyan namin sila ng financial assistance, tapos yung mga monthly na juice nila, kasi may counterpart yun kapag may juice. So, yun lang po ang binibigyan ng barangay. Kung minsan, binibigyan namin sila ng vitamins. Yun po. Kapag meron naman kaming service dito sa barangay namin, kapag nangangailangan sila ng tulong sa barangay, yun po, dinadala namin sila sa hospital, tapos binibigyan din po namin ng financial assistance po. So, meron po, meron din po silang benefits dito sa barangay namin. Yung hanap buhay namin dito, yung pagtatanim ng mais, mga gulay na binibenta sa market, para meron silang papunan ng pangangailangan sa araw-araw na kinabubuhay po. Nagdadala po sila ng relief packs po. Ang nagpapaano na lang po sa atin, papaligaya po dito sa barangay namin yung kagawa ka ng kabutihan. Hindi mo mapabayaan yung barangay mo. Kung ano yung utos ng nakataas, sinusunod namin at ini-encourage ko yung mga kabarangayan ko na magtrabaho lang dito sa barangay. Yun po, sa awa ng Panginoon, naman namin, na comply naman namin yung lahat ng mga utos po sa taas. Gaya po nito, nakatanggap din po kami ng awards na barangay road clearing sa Cleanliness barangay po. Pirmado po ni former Secretary Benhur Abulos po ng DIA. Yung miss ko nun, ayaw niya nun na tatagpo akong punong barangay kasi alam naman yung hirap ng nasa magserbisyo sa barangay kasi lahat problema mo. Lahat problema mo, kaya kumari sana ayaw niya. Pero sabi ko naman, subukan lang natin na magserbisyo sa barangay. Tayo naman yung kakatulong. Kasi nakikita naman namin na ito nga, yung sa tulong ng nakataas, yung mga flood control, kung wala yan, wala tayo yung barangay namin, wala na. So, nagpapasalamat kami sa aming former Mayor Grace Bautista. Dahil lahat po ng buong barangay dito sa Tumawini ay hindi niya po pinababayaan. Siya na po ang mismo nag-iisip ko ano yung dapat niya itulong sa barangay. Masabi ko lang po sa aming buting mayor na si Mayor Grace Venus Bautista, na sana po huwag magsawang sumusuporta sa buong mamayan ng Tumawini. Kasi alam naman namin po na siya po ay matulungin na mayor. Lahat po ng paraan na dapat niyang itulong sa mga tao ay ginagawa niya po. Sobrang pasalamat po namin sa aming mayor kasi hindi niya po pinababayaan kung ano man po ang problema ng bawat barangay
sa aming bayan ng Tumawini. Sa 46 barangay po, kapag may nag-chat sa kanya na ganito problema namin sa barangay, kagad niya po ina-action na. Nandyan na po kagad yung tulong niya po. At saka sa aming former mayor po, na si Arnold S. Bautista, siya po yung talagang nagpupursige po na tumutulong sa aming bayan ng Tumawini at saka sa 46 barangay. Hindi niya po pinapabayaan yung barangay ng bawat Tumawini na naghihirap. Actually nga, kung nakikita niyo po yung mga project dito sa amin, may flood control, kung malayan po, burado na itong barangay namin. Yung mga daan namin noong araw, rough road pa, hindi sementado. Sa ngayon, nakikita niyo po, concrete na yung mga daanan namin. Kasi noong araw, nung tag-ulan, malalim ang putik dyan. Hirap na kami lumabas sa bayan. Kapag tag-araw naman, makapal naman na yung alikabok. Kaya sobrang pasalamat namin sa aming mag-asawang mayor ngayon na sila po yung nagpa-improve sa aming bayan na kahit anong hirap nila ay ginagawa nila lahat para masinso ang aming bayan at saka aming 46 barangay dito sa buong mundo. Kabarangay ko po na tuwid na si Mabaho, dakal pakido to pagpapawalo na ko ngamin. Suportahan niya kan nagiging punong barangay do. At masingan naman ba servisyo di ka mo kataka mo rin nga pinagurayan na barangay tam katakurin na pinagurayan at dakal di magbalabalo ko kasi suportahan niya kan ang pag-cooperate mo ang nilang aming nga trabaho tayo itong barangay ng mga balot na di kong amin. Napapasalamat din ako sa mga pandalawigang officials, kaya Panginoon ni Governor Rodrigo Albano, at saka si Vice Governor Mujidi, at saka si lalo na sa aming Congressman ng First District na si Tony Pet Albano sa kanilang full support sa panlalawigan Isabela po. At sana hindi sila magsawang tumulong sa aming mamayan na taga Isabela po. At papanalangin namin na sana po ay magtagal pa sila sa pananilibihan sa buong Isabela po. Nagpapasalamat din po ako sa pamilyang Pilipino TV sa kanilang initiative na ma-interview ako sa araw na ito. Sana po gabayan po kayo ng ating mahal na Panginoon sa inyong paglalakbay po. At welcome po kayo dito sa aming barangay. Maraming salamat po.